Kahit noong nangangampanya pa lang, umangkla na sa pagsugpo sa droga at kriminalidad ang kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy mang umaani na magkahalong reaksyon maging mula sa labas ng bansa. Desidido ang Pangulo, hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang nasusugpo ang problema. Narito po ang special report ni Mariz Zumali. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Sa kasaysayan ng Pilipinas, tila ngayon lang narinig ng sambayanan ang isang pangulong magsalita ng tulad ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kaniyang pangako, tapusin ang problema sa droga at krimen sa bansa. Do not destroy my country because I will kill you. Isa sa una niyang ginawa, ang pagtatalaga ng isang PNP chief na kasing tapang din niyang magsalita. I promise you, change is coming, including your birthday, which will be changed to November 2. Base sa record ng PNP-PIO, kung nasa 39 ang bilang ng mga napatay na suspect mula January 1 hanggang May 9 ngayong taon. Sa loob lang na mahigit 2 buwang panunungkulan ni Pangulong Duterte, umakyat na ito sa mahigit 1,200. Oplan Double Barrel ang tawag sa kampanya kontra droga. Everybody's committed to do his part. Nakikita ko as I went around the different regions in the whole country. Sa Lower Barrel na tinawag na Oplan Tokhang, halos 23,000 na ang naarestong drug personality. Mahigit 700,000 naman ang sumukong pusher at user. Kontrobersyal ang tinaguriang extrajudicial killings kung saan natatagpo ang patay ang mga hinihinalang may kinalaman sa droga. Kasama ang kaso ng pagpatay kina Iloilo drug lord na si Melvin Odicta at asawang si Meriam ng mga di pa kilalang salarin. Sa datos nga ng pulisya, mahigit 2,000 naitalang patay na ang iniimbestigahan pa ng pulisya kung may kinalaman din sa droga o wala. Ang upper barrel naman para sa mga high-value targets, nagbunga na rin daw. Ibinunyag ni Pangulong Duterte ang mga tinawag na narco generals. Arestado na rin si Albuera Mayor Rolando Espinosa, sinasabing cuddler ng anak na drug lord na si Kerwin, na hanggang ngayon di pa rin nahahagilap. This is the matrix. Noong Agosto rin inihayag ni Duterte ang pangalan ng 159 na personalidad, kabilang ang mga alkalde, hukom at mga pulis na sangkot din umano sa iligal na droga. Sumuko ang karamihan sa kanila para linisin ang pangalan. Ipinakita rin ni Pangulong Duterte ang drug matrix ng koneksyon umano ni Senador Laila de Lima at iba pa. Pero makalipas ang 1 buwan, humingi ng paumanhin ng Pangulo kina Congressman Amado Espino Jr., Board Member Raul Sison at dating Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan dahil wala raw itong makitang koneksyon nila sa drug matrix. Ilang high-value targets din ang napaslang sa patuloy na operasyon kontra droga. Pati mga aktor at aktres ay di nakalusot sa operasyon kontra droga. Mahigit 7 bilyong piso namang halaga ng iligal na droga ang nasabat na ng mga otoridad sa iba't ibang operasyon mula June 30 hanggang September 15 ngayong taon. Sa pangkalahatan ayon sa PNP, bumaba raw lahat ng krimen, pwera na lang sa murder. Mula raw katapusan ng Hunyo nang umupo si Duterte hanggang Oktubre, tumaas ang murder ng 62%. Magkahalong maganda at pangit ang nakikita ng policy analyst na si Ateneo School of Government Dean Ronald Mendoza sa kampanyang ito ng Administrasyong Duterte. Isang maganda dyan yung strong political will ng Pangulo. At ang kalaban dito ay droga, hindi kapwa Pilipino. Kung nakikita mo silang namamatay at hindi naman dahil sa police operation, nakababagabag itong ganitong klaseng mga pangyayari. Ang bilang nga ng mga napapatay sa kampanya ng pamahalaan, hindi nakaligtas sa batikos, hindi lang ng Commission on Human Rights, kundi pati ng international community. Ang UN, EU, Amerika at iba pang bansa, kinondenan tila kawalan umano ng proseso sa pagpaslang sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Pero ang mga punang ito hindi ikinatuwa ng Pangulo. I am inviting the rapporteur, Ban Ki-moon, the EU, the lawyers, to come here and investigate me. But, sabi ko, this would not be a one-way affair. Maging sila man daw nalalagasan. 13 raw ang nasawi sa hanay ng PNP habang 3 sa AFP. Tinatayang 1.8 million ang drug users sa bansa.
Ngayong mag-iisandang araw ng Administrasyong Duterte, pagmamalaki ni General Bato. The government is winning. The government is winning. I don't think pwede nating sabihin na punitive and security-based solutions lang ang magpapababa talaga at makakasugpo ng drugs sa bansa natin. Sa ngayon, nasa second phase na raw ang pamahalaan sa kampanya kontra droga. Inilunsad ng Oplan Double Barrel 2 na mas tututok sa high-value target. Dapat tumutok din daw sa rehabilitation phase ang pamahalaan. Marami na tayong magandang nakita sa mga ginagawa ng administrasyon laban sa droga. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.